Next sa tower dito si Flower ng All Right. Good luck. Meron siya ditong RC Walk, Root Rider, Valkyrie, Smash. Another RC... Uy, RC Charge to! 9 Invis yung dala niya dito. RC Charge, malalim to. Another RC Walk pero this time Root Rider and Super Valkyrie dito. Yung dala ng player ng All Right. Okay, another RC Walk. Wow! Battle of Root Riders ba to? Wow! Gusto ko to ha. Saka alam nyo nagpanalo doon. Wala kasing sneezy. Walang sneezy yung Dragon Book. Okay, start na tayo dito agad. Wala nang introduction. First attacker dito ay Royal Esports. Ito na si Sanyam. Si Sanyam. Okay, good luck. Meron siya ditong RC Walk, Root Rider, Valkyries. Good luck para kay Sanyam. May parang karime ng Samyang. Samyang, Sanyam. Okay, ang Royal Esports ay from India. And ang All Right naman ay from South Korea. Ito ay Kitsune Division. Okay. Round of 64 to sa Kitsune Division Cup. Si King ay naka-Snake Braces, Spiky Ball. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Warden, Eternal Tomb, Rage Gem. And si RC ay naka-Electro Boots, Rocket Spear. Okay, recall out. Nice. Safe boy pa dito yung kanyang Spirit Fox. Okay. Pinoison niya agad dito yung Furnace. Boy pa yung Spirit Fox ni Sanyam. Ano na next, sir? Ba't di ka pa naglalapag? Ayaw pa? Okay, eto na. Ice Golem, Root Riders, Valkyries sa may left side. May Lava Hound and Headhunter. Minsan yung isang pirasong Headhunter, nakakabwisit pa yan eh. Oy, buti na lang, sinalo ng Valkyries. Okay, Troop Launcher yung gamit ng Siege Machine. Eto na si King and Queen sa may bandang 6 o'clock. Ngayon ko pala may stream tong Royal Esports eh. Tignan natin. Tignan natin ang mga tropa nating Indians. Si King ay medyo malayo na dito, nasa may left side. So wala siyang Dragon Duke dito. Overgrowth spell sa may Lava Launcher. Okay, nag-end na pala. Dalawa yung overgrowth spell niya dito. Maaga niya palang ginamit. Okay, nag-pop na siya dito ng Rocket Spear kay RC. And kaya lang, nag-split dito yung mga ibang troops niya. Yung Warden dito, mukhang sumasama kay Barbarian King. Okay, yung Queen dito ay meron pa namang ability. Naubos na dito yung Rocket Spear ng RC. Tignan natin, tignan natin. May chance pa to. Naka-hold pa siya dito sa Eternal Tomb. Meron pa siyang isang overgrowth spell dito. Okay, ginamit niya na yung overgrowth spell sa may Revenge Tower. Totem spell pang distract ng both ricochet cannons. Grabe, iniipit niya pa rin dito yung Eternal Tomb kasi nga walang chance sa kanina eh. Hindi niya agad napap. Okay, ginamit niya na dito yung Eternal Tomb. Nililigtas na niya dito yung kanyang Royal Champion. Nice. Kailangan kasi talaga malaking bagay kasi na buhay yung Royal Champion dito. Makakatulong talaga ng malaki. Ang problema niya dito ay itong Revenge Tower. Tinutukan si Grand Warden. Okay, gumamit siya dito ng Totem spell. Kaya na nabandahan ng Totem spell si Warden. Okay, kinukuha naman ng RC dito yung Revenge Tower. Kaya lang hindi siya magtatagumpay. Nako, nagpop na ng Magic Mirror Action Figure dito si Queen. Problema yung Revenge Tower dito. Unti-unti nang inuubos yung mga remaining troops niya sa may bandang taas. Si Queen dito ay magwo-walling pa. Hindi niya abot yung Revenge Tower. Okay, kaya pa ba, sir? 8 seconds remaining. Kakapasin dito si Sanyam. Sayang. Sayang, sayang. Konti na lang, sir. Nice try lang para kay Sanyam and nice defense para kay Flower. Sayangs. So yun nga, late introduction. Ang magkalaban ngayong gabi ay Royal Esports versus All Right. Ang players dito ng Royal Esports ay si Greek God, si Rise, si Harshi, si Sanyam, si Vam, si Chris, and sa All Right naman ay si Tropa 1, si Anonymous, si Yoigi, si Flower, and si Tengsu. Tengsu? Walang anuman. Tengsu. Walang anuman. Palo ni Insan. Hirap pala niyan, boss, esports mode. Oo, mahirap talaga mga 3-star dito, guys, promise. Kung may mga nakikita kayong mga ibang teams na nakaka 3-star palagi, talagang batak na batak yung mga yon. Yung tipong talagang walang ginawa kundi mag-practice na mag-practice na mag-practice. Tapos malalakas mag-push ng trophies. Okay, eto na. Si Yoigi, first attacker dito ng All Right. Good luck. Meron siya dito ng throwers. Si Warden ay naka-Life Gem, Rage Gem. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Stun Blaster, Fireheart kay Dragon Duke, and then si King ay naka-Stick Horse with Giant Gauntlet. Okay, nag-search siya dito ng Warden Walk. Mahirap talaga mga 3-star dito sa esports mode, guys, promise. Kaya kung mapapansin nyo, halos pare-parehas yung strats na ginagamit nila. Kasi nga, ito yung strat na mataas yung chance ang maka 3-star eh.
So meron naman mga ibang attack strats na mataas din yung chance na maka 3 star pero depende yun sa player. Kung gaano ka kahusay, yung mastery level mo dun sa strat na yon. So dun siya dumedepende. Oy, yung warden niya dito tinutukan ng X-bow, napapansin niya ba? Okay, nice totem spell para ma-distract yung X-bow na nakatutok kay warden kanina. Okay, eto na agad si Dragon Duke. Nako, may nakikita na naman ako Sneezy dito. Ang aking mortal enemy, yung Sneezy ni Warden. Ayan o, may booger. Tignan nyo yung booger dahil sa isang pirasong booger na to. Late na nag-activate yung rage dito ng Dragon Duke. Mamaya, didikitan pa yan ng booger. Tignan nyo. Didikitan niya ng booger, maniwala kayo. Ayan na. Lilit yan. O, lumiit, di ba? Lumiit to. O, lumaki. Lumiit ulit. Lumaki. Ewan ko ba? Okay, nag-pop na dito ng magic mirror action figure yung queen sa may right side. Oy, pumupront na naman dito yung Grand Warden. Okay, gumamit siya dito ng overgrowth spell sa may left side. Uy, masakit! Ay! Nice! Beautiful reaction galing kay Yoigi. Niligtas niya dito yung kanyang Grand Warden. Napaka-importante pa naman ng life and rage aura. Gumamit na rin siya dito ng revive spell kay Dragon Duke. Okay. Kaya lang yung Warden naka-front na naman. Ice Golem ka, sir? Sir, Ice Golem ka? Ice Golem ka talaga, no? Okay, nabuhay pa yung Warden. Kaya lang, namatay na naman dito yung kanyang Dragon Duke. Meron na lang siya ditong isang revive spell. Meron pa siyang 2 totem spell. Teka, may pag-asa pa to. Mahaba pa yung oras ni Yoigi. Yung Aray ko! Sinong tumitira kay Warden, sir? Okay, ginamit niya naman dito. Last revive spell, ginamit niya na dito kay Dragon Duke. Pero meron na naman booger dito. Kaya wala na naman rage dito yung Dragon Duke. Dahil may booger na naman sa tabi niya. Buisit ka talagang sneezy ka. Kahit kailan sa buhay ko, ini-stress mo ko. Kakapusin dito si Yoigi. Makakadepensa dito ang base ni Vamsi Chris. Nice try lang. Ano magkalaban bansa, Boss Ken? Ang Royal Esports ay India and ang All Right ay South Korea. Boss Ken, may balak ka bang sumali ulit sa tournament pag hindi ka na-ban? Wala, hindi ko pa iniisip ngayon yun eh. Sa July pa kasi ako malilift yung pagka-ban ko eh. Focus muna ako mag-grind ng YT ko, guys. Ito. Focus muna ako mag-ipon ng pang-upgrade ng streaming setup natin para makapagbigay ako sa inyo ng mas smooth na stream and makapag-stream tayo multiple platforms. So, yun yung priority ko ngayon, guys. And gusto ko magkaroon ng creator code soon kay Supercell, di ba? So, parang hindi ko muna priority yung competitive scene or yung dito sa pagko-compete ng tournament. Bakit ka na-ban? Piloting ng account. Nadama yung main account ko. Meron akong account ng tropa or ng clan member ko na hiniram, nilaro ko ng Clan War League. And yun yung time na naglalaro din ako ng qualifiers sa Worlds. So, na-detect nung nag-run ng scanning ang Supercell na mga accounts namin nakasali sa Worlds. Na-detect dun sa device ko na meron akong pilot account. Nakalagin sa device ko yung account ng member ko. So, yun yung naging cause ng pagka-competitive ban nung account ko. 1 year, competitive ban. Okay, ito na. Second attacker dito ay si Greek God. Good luck. So, ayun, paalala, kung gusto nyo maglaro ng mga world qualifiers or ladder matches, make sure na clean yung account nyo. Kasi nga, kung hindi clean yung account nyo, may possibility na maban yung account nyo. Okay. Eto na si RC. Nagpop siya dito ng Seeking Shield Rocket Spear. Throwers din ang baon dito ni Greek God. Si Warden ay naka Life Gem, Rage Gem. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si King ay naka Snake Bracelet, Spiky Ball. Good luck. Boss, new follower, ba't ka na ban? Yun nga, piloting ng account, guys. Bawal kasi sa TOS ni Supercell yun. Clean yung account ko, ha. Yung pinaka main account ko, clean yun. Akin talaga yun. Hindi ko binili yun, hindi ko nihiram yun. Akin talaga yun. Ang naging problema ko, nanghiram ako ng account ng member ko. Na yun yung na-detect ng system ni Supercell. Nadamay ngayon yung mga accounts na nandun sa device ko. Pati yung mga clean accounts ko, nadamay. Kasi nga, meron akong hindi clean na account na nilagin sa device ko. Gets? Ganun siya. Pero hindi na ban yung mismong account ko, guys, yung PHT Kenji, yung mismong main account ko. Hindi siya na-ban na permanently ban sa Clash of Clans. Competitive ban lang ako. Meaning, bawal ako mag-compete ng isang taon sa any Supercell affiliated or associated sa Supercell na tournaments. Yung main account ko. So, ganun. Pero ito mga pinaglalaroan dito sa community tournaments yung mga pinaglalaroan nilang tournaments dito, yung mga ini-stream ko,
Hindi naman lahat dito ay associated or affiliated sa Supercell eh. So, pwede ako mag-compete dito kung gugustuhin ko. Okay, meron pa ditong Revenge Tower, multi-IT sa taas. Teka lang, mamamatay na dito yung kanyang Archer Queen. Yung nagbubutas pala ng wall dito yung action figure. Okay, may revive spell pa siya dito. Ginamit niya na yung revive spell dito kay Royal Champion. Okay, wala pala siyang Dragon Duke dito. Nako, bibigyan siya ng problema ng Revenge Tower dito. Mukhang makakadepensa yung base ni Tengsu. Walang ano man. Tengsu. Dapat ba yung nakalagin na lang na sa device is yung pang tournament na account? Oo, parang ganon. Ganon. Bench. Ano pangalan mo? Bench type sheet. Oo, ganon. Oo. As much as possible, sa device na gamit mo pang tournament, yung account na nakalagin lang doon. Or kung may kasama ka man account na nakalagin doon, kailangan sa'yo talaga yung clean account. Ano nga ba yung team na naban dahil sa pustahan? Yun ang hindi ko alam, Cheng. Dapat ba yung 1 year ban din yun? Ilang accounts na ban mo nun? Yung main account ko lang, yun kasali sa World Qualifiers. Kung sakali boss sa ang clan ka sasali, if babalik ka. Wala pa ako idea. Kasi nga hindi ko siya, hindi ko siya iniisip ngayon. If ever babalik ako sa ganito, bubuo ko ng sarili ko. Parang ganun. Kung gusto ko talaga mag-compete. Competitive kasi ako eh. Noong time na nagko-compete ako, very competitive player talaga ako. Ayoko natatalo, gusto ko panalo, gusto ko laging 3-star. So, talagang focus ako doon. Nice try lang para kay Greek God. Nice defense naman para kay Tengsu. Siguro parang isang na rin yan. Baka sign na rin yan. Hindi ko alam. Okay, eto na. Next sa tower dito si Flower ng All Right. Good luck. Meron siya ditong RC Walkrot Rider Valkyrie Smash. Si RC dito ay naka-Rocket Spear, Electro Boots. Si King ay naka-Stick Horse Giant Gauntlet, si Dragon Duke, Fireheart Stand Blaster, si Grand Warden ay Rage Gem Eternal Tomb. Again, sinigang. Boss, kailan laban ng Kupal, guys? Wala pa eh. Waiting tayo ng second round, guys. Tatapusin muna yung mga first round dun sa bagong tournament bago mag-proceed sa second round. Marami pa mga matches ng first round eh. Okay, recall out. Boy pa dito yung Spirit Fox ni Flower. Hindi na siya nag-decide. Hindi niya na ginamit dito yung dalawang remaining invis. Okay. Okay, dito niya dinrap yung kanyang Barbarian King. Ine-expect niya ba ditong makuha ng Barbarian King yung Town Hall? Duda ako dito, sir. Tignan niyo yung damage ng Barbarian King. Sobrang hina. Meron kasing minus 20% yung damage saka hit points ng Barbarian King dito sa esports mode. Uy! Nak-splashan! Ang i-splashan! Wow! Hindi ko napansin na nai-splashan pala niya yung Town Hall. Nakuha nga. Grabe, sir. Calculated. Ang galing naman ni Flower. Na-snipe niya dito yung Town Hall. Wow! Sabi ko pa naman, duda ako dyan. Ayun pala yung plano, ma-splashan. Okay, nagpop na agad siya dito ng Rocket Spear kay RC. In-snipe niya agad dito yung multi-gear. And then si Dragon Duke nandito sa may bandang upper left side. Fireheart Stand Blaster, si Warden ay merong Eternal Tomb. Range Gem. Uy, Lava Launcher dito yung crafted defense ni Sanya. Ang lambot, sir. Walang hit. O, yun na nga. 2 hits lang. Sagana sa tile range. Walang hit points. Aray ko. Okay, gumamit siya ng invi dito. Nililigtas niya pa dito yung kanyang Royal Champion. Warden, wag ka dyan pumunta. Warden! Loko ka. Sumasama ka pa sa Super Yeti. Ito, Eternal Tomb. Yan. Wow, beautiful Eternal Tomb. Galing kay Flower. Nasama pa dito yung Royal Champion. So again, sa ganitong klase ng attack strat, napaka-importante talaga ng Royal Champion kasi isa to sa nagbibigay ng malaking damage output sa ganitong strat. Okay. Out of spell support na dito and hero ability si Flower. So hindi natin alam kung may chance pa siya maka 3-star dito. Meron pang labahon dito na nandi-distract. Aray ko. Nabuhay pa dito yung Monolith sa taas. So mukhang makakadepensa pa rin ang base dito ni Sanyam. Kakapusin pa rin dito si Flower. Oo nga, sayang. Nice try lang. Nice try lang, sir. Tingnan nyo, no? Parang yung pagpapunta sa gitna yung attack nila, feeling nyo parang may chance maka 3-star. Pero pagdating na ng padulo, biglang malalaman nyo na uubos na lahat. Ganon kasakit yung esports mode eh. Eh, grabe. Lucky number. Nice try lang para kay Flower. Nice defense naman para kay Sanyam. Stress ka kay Warden, boss ah. Hindi ako kay Warden na i-stress, guys. Sa Sneezy. Na-stress ako dun sa meron dalang Dragon Duke. Tapos merong Sneezy na pet. Promise.
Kuwang-kuha yung inis ko nun. Okay, eto na. Next attacker from Royal Esports ay si Harsh. Tama ba, Harsh? Royal Harsh. Okay, good luck. Another RC. Uy, RC charge to. 9 invis yung dala niya dito. RC charge, malalim to. Eto na nga. Naka-haste vial and electro boots dito si RC. Si King ay naka-snake bracelet, spiky ball. Si Queen, giant arrow action figure. Si Warden ay Eternal Tome, Rage Gem. Bumabalik talaga ata yung Root Riders na strat ngayon sa Town Hall 18. Especially puro mga anti-throwers yung mga base ng mga players ngayon di ba? So parang kinokontra nila, mostly kinokontra ng base builder nila ay mga thrower attackers. So parang merong slight advantage ng konti yung ibang strat. Kaya may na-o-off, kaya bumabalik na naman tong Root Riders. Okay, meron pa siyang dalawang invis dito, looking good. Buhay pa dito yung kanyang Spirit Fox. Gagamitin niyo pa ba yung last invi? Sir! Talaga ba? Hindi mo pa kinuha, isang one hit na lang. Okay, eto na. Skeleton Spell, Giant Arrow, Log Launcher combo. Uy, old approach to parang ng Town Hall 17 days. Or Town Hall 16 days. Ganito yung ginagawa. Giant Arrow, Log Launcher sa Town Hall Park. And then Root Rider, okay. Oo nga. Yung ganitong approach, ginagawa madalas ng Town Hall 16 and Town Hall 17. Okay, ito na si King sa may right side. Okay, nice. Ganda ng pasok dito ng kanyang Archer Queen and Log Launcher. So sila yung magsesecure ng Town Hall dito. Low yung RC dito. Okay, beautiful totem spell pang distract sa Super Wizard Tower and Ricochet Cannon. Magpapop na ba siya dito ng Eternal Tomb? Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb dahil nakita niya yung Lava Launcher, binato yung RC. Okay, nagpop na rin siya dito ng Rocket Spear kay RC, kaya lang distracted pa dito sa namatay yung RC! Mukhang hindi yata natapos yung Rocket Spear doon ng RC. Namatay na rin dito yung kanyang Archer Queen, pinatay ng defending MP. Ang sakit ata ng Lava Launcher! Sir, tignan niyo yung Lava Launcher Tignan natin isang bubuga. Unicorn ng binato. Unicorn. Okay, meron na lang siya dito isang invi. Root Riders na lang yung boy dito kasama si Warden and Healers. Okay, nawasak naman dito yung Lava Launcher. Okay. Kaya lang problema na naman yung Revenge Tower. Parang kanina, yung last attacker din, parang Revenge Tower yung nasa dulo ng base. So, great defender. Kakapusin dito si Harsh. Nice try lang and nice defense para kay Yoigi. Kukunat ng mga defense. Kasi nga naka-esports mode tayo guys Para sa mga hindi nakakaalam, itong pinaglalaroan ng mga players dito ay merong modifier, esports mode. Meron ditong additional 20% damages yung mga defenses and yung offensive heroes nyo, minus 20% yung hit points and yung damage. Okay, nice try lang para kay Harsh and nice defense para kay Yoigi. Tapos yung mga equipments, hindi nyo magagamit yung max level kasi merong limit. Yung epic equipments ay hanggang level 21 lang and yung common equipments ay hanggang level 15 lang. Hindi naka-rocket spear si RC boss. Ay, Bonak. Oo nga sorry. Oo nga pala, naka-haste vial pala siya. Oo nga, salamat sa pag-correct. 1 of 1. My bad, sorry. Swerte ka ngayon. Uy! Ay, gusto kita, Kencho. Ganyan yung mga gusto kong comment. Kasi mga ilang araw na ako nakakabasa ng puro malas Malas ako. Ikaw, sabi mo ngayon, swerte ka ngayon. Matatandaan kita dyan, Kencho. Okay, eto na. Another RC walk pero this time Root Rider and Super Valkyrie dito. Yung dala ng player ng All Right. Okay. RC walk, Root Rider, Super Valkyrie with throwers. Uy! Ang sakit! Low agad dito yung RC niya! Sir! Okay! Na-force dito yung Rocket Spear. Okay, ni-recall out niya na. Ayaw niya nang i-consume dito yung mga remaining Rocket Spears. Okay. Medyo hindi nasunod yung plano dito ni Tropa. Pero good thing, nakapag-form naman ng kahit papano. May funneling naman na nangyari. Okay, eto na yung kanyang mga Root Riders with Super Valkyries and Throwers. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball, si Queen Magic Mirror Action Figure, si Grand Warden ay Eternal Tomb, Rage Gem. Okay, yun na nga. Tinapos na ng RC dito yung kanyang Rocket Spears. Lava Launcher din yung gamit ng crafted defense dito ni Greek God. Early Overgrowth spell sa may bandang gitna. Okay. Nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. And totem spell pang distract sa may Guardian. Nakakatuwa, bumabalik nga yung Root Rider strat, guys. Mas gusto ko pang pinapanood kaysa sa mga nag-spam ng sobrang daming throwers.
Mas nag-enjoy ako panoorin to. Yung, aray ko, nahubos dito yung healers ni tropa. Kinain lahat ng air bombs. Mawawalan siya ng sustain dito. Napaka-importante pa naman ito sa ganitong attack strategy. Yung healers. Aray ko, meron na siya dito ng dalawang indispel. Ang dami pa ditong mga defenses na natitira sa base ni Greek God. Okay, boy pa si RC ah. Ayun, namatay si Grand Warden. Nawalan pa siya dito ng Rage Aura. So, unti-unti nang nauubos dito ang mga troops and heroes ni tropa. Si Queen na lang ang natitira. And ayun nga, makakadepensa dito ang Royal Esports. Super Barbs, makakapag-clear 69. Lucky number. Lucky number. Lucky number. Lucky number ba yan, sir? Ay, hindi. Naka 70. Wala na siyang paglalagyan ng minion. Ayun na nga. Oh, nice try lang para kay tropa. And nice defense naman para kay Greek God. Grabe, buhay pa dito yung lava launcher, oh. Nandi-disaster. Kailan mo ulit magagamit yung account mo? Nagagamit ko naman yung account ko, guys. Competitive ban lang yung main account ko. Hindi ako na-ban na yung 31 days, permanent ban, hindi. Competitive ban lang yung nangyari sa akin. Meaning, bawal lang ako mag-compete sa kahit anong tournaments na associated or affiliated si Supercell or si Clash of Clans. Ban lang ako sa ganong way. Pero hindi ban mismo yung account ko, guys. Magkaiba yon. Competitive ban lang ako. Bawal lang akong sumali ng mga tournaments na associated or affiliated si Supercell. Tulad ng World Qualifiers, World Championship sa loob ng isang taon. So sa July pa malilift yung ban ng account ko. Boss, bakit na ban account mo? Ayun nga. Piloting ng account. Piloting ng account. Piloting ng account. Okay, eto na. Next attacker dito ng Royal Esports ay si Ryze. Ryze or Ryze. Good luck. Okay, another RC. Wow! Battle of Fruit Riders ba to? Wow! Gusto ko to ha. Mukhang nagpapagalingan silang gumamit dito ng RC Fruit Rider Valkyries. Gusto ko to, sir. Okay. Si RC ay naka-Electro Boots Rocket Spear. Si King ay Snake Bracelet Spiky Ball. Si Queen Magic Mirror Action Figure. And then si Grand Warden ay naka-Eternal Tomb. Uy! Na-force na naman dito yung Rocket Spear! Same sa nangyari kanina. Yung last attacker dito ng All Right. Ganon din na nangyari dito sa player ng Royal Esports. Na-force din agad yung Rocket Spear. Okay. Pero this time, kinonsume niya muna. Ginamit niya muna dito yung Rocket Spear bago niya na-recall out yung kanyang RC. Okay. Eto na. Okay lang yon kesa na Tegi, di ba? At least boy pa rin yung RC niya dito. Eto na si Queen para mag-counter funnel. Tignan natin. Uy! Grabe! Parang almost max level na yung lava launcher, sir. Ang sakit ata niyan, boss. Tignan natin pag bumato. Ayun na, ayun na, ayun na. Sakit yun. Ay, hindi pa masyado masakit yung damage. Parang hit points and tile ata yun. Uy, multiple headhunters! Okay. Napilitan na siya dito mag-pop ng Eternal Tomb kasi nga merong multiple headhunters na papunta sa mga kanyang heroes. Okay, overgrowth spell sa may bandang taas. Ano nangyayari? Si RC dito, aray ko. Sinumpit ng Guardian yung RC na Tegi. Okay, yung Queen niya dito ay meron pang Magic Mirror Action Figure. Okay, another overgrowth spell sa may Revenge Tower. So si Queen ang kukuha ng Ang sakit, guys, tignan nyo! Namatay yung Queen. Aray ko, delikado siya dito. In-overgrowth niya yung Town Hall. Sir, sinama niya pala sa overgrowth yung Town Hall. Hindi ko napansin. Nako, delikado dito si Ryze. Delikado siya dito, sir. Paano mo kukunin yung Town Hall niyan? Meron pa siya ditong isang totem spell. May super barb naman siya dito. Kaya lang, may mga defenses dito, sir. May builder huts pa. Nako, delikado siya. Mukhang osip ata to, sir. Eto na. One super barb pang test. Kaya lang... Hindi niya makukuha yung Town Hall, guys. Hindi niya makukuha yung Town Hall. Aray ko. Kalungkutan to para sa Royal Esports. Nice try lang para kay Ryze and nice defense to. Huge defense to para sa All Right. Nice try lang, sir. Hindi niya nakuha yung Town Hall. Yun yung isa sa Yun naman yung parang downside sa Root Rider Valkyrie Smash. Kasi mataas talaga yung chance na ma-skip yung Town Hall. Lalo na kung hindi kasama ng main pack of troops mo yung Queen. Kasi yung Queen and Valkyries lang yung may possibility na makakuha ng Town Hall or yung mga ibang mga troops doon. Kasi ini-skip sila ng Root Rider since passive nga yung Town Hall ngayon, Town Hall 18. Ba't wala ng mga camera, boss?
Kasi may mga camera on matches natin ay mga parting paduloy ng mga tournament, guys. Pag mga bandang semifinals na, grand finals or quarterfinals, playoffs. So may mga ibang tournaments na nasa rule nila na kailangan may camera ka pagdating ng ganong rounds. So ngayon, wala pang mga tournaments na padulo eh. Meron, ang nag-iisang merong camera on match na lang ay Placebo Cup. Pagdating ng semifinals and grand final match ng Placebo Cup, doon na sila merong camera on matches. Pero yung ibang mga tournaments na ini-stream natin ngayon, wala silang rule na may camera on match eh. Okay, eto na. Next attacker from All Right ay si Anonymous. Good luck. Eto na, throwers. Akala ko another root rider na naman. May Pinoy dyan? Wala, Kuya Mawis. Wala tayong Pinoy match ngayong gabi. Okay, throwers. Ang baon dito ni Anonymous. Si Warden ay naka-Life Gem, Rage Gem. Si Queen, Magic Mirror Action Figures. Si Dragon Duke, Fireheart, Sunblaster. Si King ay naka-Stickers, Giant Gauntlet. Eto na naman. May stress na naman ako. Bakit? Kasi meron na naman ako nakikitang Sneezy dito. At merong Dragon Duke. Okay, sige. Uy! Okay. Nakasurvive yung Queen. Munti ka naman force yung ability. Merong isang headhunter na nakasulpot. Okay, nag-drop na agad siya ng King dito para mag-counter funnel sa may banda taas. Nag-activate na agad siya ng Giant Gauntlet. Nice. Tignan natin kung i-stressin na naman tayo ng mga boogers. Ganda ng value ng King niya doon actually. Maganda yung value. Okay, ininbi niya muna tong ibang throwers dito sa baba. And then, eto na si Dragon Duke sa may bandang taas. Okay, diyan ka lang. Huwag kang didikit dito sa mga tropa ha. Huwag kang didikit dito. Okay. Maganda yung pating dito ni Anonymous. Si Queen dito ay mukhang mag-ability na. Yan na nga. Ginamit niya na dito yung Magic Mirror Action Figure. So maganda yung pating dito kasi yung mga throwers and warden nasa may bandang ilalim. So si Dragon Duke sa taas, safe siya dito. Naka-activate yung kanyang rage. Yung rage ability. Okay. Meron pa siya ditong dalawang revive spells. Kaya lang masakit tong back-end defenses dito ni Harsha. Meron siyang Revenge Tower dito. Okay, nag-pop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Yung Warden dito, alanganin yung pwesto. ni Warden. Okay, Warden. Wala namang bago sa'yo. Kaya lang, naubos na ata dito yung mga troops ni Anonymous. Si Dragon Duke na lang yung matitira dito. Meron pa mga throwers sa baba. 2 piraso na lang. Isa na lang yung natitira. Meron pa siya ditong 2 revive spells. Eto pa pala, may throwers pa pala dito, kaya lang walang sustain. So si Dragon Duke na lang yung pag-asa dito. Makakadepensa tong base ni dito, ni Harsh. Kasi busy pa yung Dragon Duke niya dito mag-clear ng left side buildings. So free hit dito yung Revenge Tower. Ayun nga, gagamitin niya na yung revive spell dito kay Dragon Duke. Kaya lang, yun nga, mamamatay lang siya ng paulit-ulit. Taratratin siya dito ng air defense sa Revenge Tower. So ayan. Last revive spell, gagamitin niya. Makukuha naman niya dito yung multi-IT. Kaya lang, mapapako na siya sa 86 ata. 87. Ayun. Nice try lang para kay Anonymous. And nice defense para kay Harsh. Sayang di na inabutan ng mga bagong viewers mo paano ka umatak sa tour na laging 3-star. Oy, maraming salamat, Boss Isbalim. Hindi naman, palagi. Kumbaga satisfied naman ako sa mga performance ko nun na naglalaro ako ng tournaments. Kasi nga, madalas parang 3-star or lose attack, diba? Tapos ang sarap sa pakiramdam pag nakaka 3-star. So yan, as of the moment, meron na sila dito tiga-4 na attacks. Lamang ng percentage dito ang Royal Esport, pero lamang kasi ng 1-star dito ang All Right dahil meron silang piso def galing sa Royal Esports. Boss, may bala ka sumali after ng 1-year ban? Wala pa naman di ko pa naiisip, boss. Kasi parang mas priority ko ngayon mag-grind sa YT and yun nga, mag-stream. Saka gusto ko magkaroon ng creator code. Okay, eto na. Si Don Vamsi Chris. Last attacker from Royal Esports. Good luck. Pwersado siya dito maka 3-star. So another Root Rider Valkyrie Smash. Kailangan niya maka 3-star dito para may pag-asa pa silang manalo. Kasi if ever maka 3-star dito si Vamsi Chris, lamang sila ng percentage eh. Let's say naka 3-star siya dito. Mapipilitan din mag 3-star or lose attack yung kalaban. Kasi parang lamang sa percentage dito ang Royal Esports. So may pag-asa pa sila. Nakadepende dito kay Vamsi Chris.
Kailangan niya dito mag-step up para maka 3-star para sa kanyang mga kakampi. Okay, namatay dito yung kanyang Spirit Fox pero walang problema. Nice, good start para kay Vamsi Chris. Okay, ito na yung Double Ice Golem. Si Queen sa may 12 o'clock. Root Riders, here we go. Si Dragon Duke ay naka Stun Blaster Fireheart. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure. Si Warden Life Gem, Rage Gem Eternal Tomb. And then si Royal Champion ay naka Rocket Spear. Maraming salamat. Wala akong nakikitang sneezy dito. Wala akong nakikitang sneezy dahil si Grand Warden ay nakadigi. Okay, matalino ka Bamsi Chris. Eto na. Gumamit siya dito ng Overgrowth spell sa may lava, max level yung lava launcher dito. Woo! Masakit-sakit ata to ah. Okay. Skeleton spell pang distract sa Monolith. Nandito na yung kanyang Dragon Duke sa may left side para mag-counter funnel. Meron na lang siya ditong free spell and indie spell. Meron pa siyang Rocket Spear. Okay, 3 heroes pala niya dito yung merong abilities. Okay. Hoy, may Baby Dragon! Baby Dragon! Magkasumama dyan! Loko! Wala nga booger. Meron naman Baby Dragon dito nangungulit. Lumayo ka dyan! Okay, akin na. Okay na. Nagagalit na dito yung Dragon Duke. Nagagalit na yung Dragon Duke. Okay. Gumamit na siya dito ng Stun Blaster. Meron pa siya ditong Rocket Spear, guys ha. Meron pa siya ditong Magic Mirror Action Figure. Uy! Teka lang. May pag-asa to. Okay, yung Queen niraratrat ng Revenge Tower. Okay. Gumamit siya dito ng free spell. Abot ba ng Queen yung Revenge Tower? Hindi abot ng Queen. Hindi abot! Abot ng Queen, sir! Yung Revenge Tower. Kaya lang in-skip tong original Queen. Ano yun? Okay, may step dito yung Revenge Tower. 50 seconds remaining. Defending Queen na lang yung problema dito. Saka defending King. May pag-asa dito. Ang Royal Esport. Teka lang, nakadepende dito sa defending Queen. May Road Riders pa dito para magbutas ng ball. Nag-activate pa yung rage dito ng Action Figure. Boy pa yung Archer Queen dito. Wow! Makakasecure dito ng 3-star si Bamsi Chris. Wasak to guys. Wow. Ayan ang magandang last attacker guys. Parang yung kanina din no. Yung sa First Vietnam. Yung last attacker nila nandun para mag-step up at para magbuhat ng kakampi at para subukang ipanalo yung laban. Wow. Nice hit from Vamsi Chris. Beautiful attack using RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Galing. Sarap sa mata. So, yun nga. Mapipilitan dito ang Team All Right. 70. Ayun na nga. Guys, 3-star or lose attack to para sa All Right. Kasi if ever maka 2-star sila dito with 99%, hindi enough yung percentage nila para manalo sa Royal Esports. Magtototal lang sila dito ng 60, 70, 80 plus 20% kasi pag 3-star eh. So, 80% lang sila. Kailangan nila dito maka 3-star para manalo sila, lumamang sila ng 1-star. Pero again, kung 2-star lang with 99%, hindi mananalo ang All Right. Wow, dahil dun sa attack ni Vamsi Chris, puwersado dito si Tengsu para sa 3-star or lose attack para sa kanyang team. Good luck para kay Tengsu. Ang lupit nung last attacker. Yun ang mga masasarap sa pakiramdam, guys. Yung last attacker ka, 3-star or lose yung attack mo, tapos makaka 3-star ka. Ang sarap sa feeling, legit. Saka alam nyo nagpanalo dun? Wala kasing sneezy. Walang sneezy yung Dragon Duke. Okay, eto na si Tengsu. Last attacker dito ng All Right. Good luck. Meron siya ditong Mass Electro Dragons with Totem Spells. Good luck para kay Tengsu. Ha? Yun yung nagpanalo doon. Walang sneezy, walang mga boogers na nangungulit kay Dragon Duke. Okay, ito na si Dragon Duke. Na naka Fireheart Stun Blaster. Si Queen ay naka Magic Mirror Action Figure. Si Grand Warden ay naka Eternal Tomb, Healing Tomb. And si MP ay naka Meteor Staff, Dark Orb. Uy, couple of rocket balloon sa may X-Bow. Nagsiset up ata siya dito ng Flame Flinger. In-step niya dito yung X-Bow. Oo nga, yun nga. Nag-set up siya dito ng Flame Flinger. In-step niya muna dito yung X-Bow. Under pressure talaga to si Tengsu. 3-star or lose to para sa kanyang team. So pag naka 3-star dito si Tengsu, panalo ang All Right. Pero if ever maka 2-star siya dito kahit 99%, panalo ang Royal Esports. Grabe, ganda na laban nila. Ganda ng laban nila. Kahit yung mga last attacker lang yung nakaka 3-star, ang ganda pa rin panoorin eh. Saka hindi sila basta-basta nag-i-spam ng mga troops lang. Dinidiskartehan talaga nila bawat attacks na para maka 3-star talaga sila. Kumbaga, nakikita naman natin na ginagawa nila yung best nila para maka 3-star. Sadyang mahirap lang talaga maka 3-star. Masakit yung mga defenses. Okay, nag-drop siya dito ng 2 Electro Dragon sa may 12 o'clock. Nag-perform siya ng counter funneling. Mukhang dito yung drop niya ng E-Drugs. Ganda ng value dito ng Flame Flinger. Okay, nagawa niya na yung Nagawa niya na yung trabaho niya. Okay, nag-invest pa siya dito ng Rage Spell.
And another E-Drag pala yun. 3 piraso pala yun nandun. Okay. Wow, nice. Nicely done. Ang ganda ng ano, ang ganda na kuwang value doon. So malinis na yung pating dito ng E-Drags. Okay, super minions yun naman ang kanyang Flame Flinger. Nagpop na siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb kay Warden. Oy, nakatutok kay MP yung ano, Monolith. Okay, nice. Sakto naman sa duration ng Eternal Tomb. Free spell sa may Defending Guardian. Okay, nice. Papunta na sa town ng lahat ng mga E-Drags niya. Another rage spell sa may pinaka-core. And then, free spell saan? Builder Hut, sir? Okay, mukhang na-mistop niya yon, pero okay, wala namang problema. Eto na si Dragon Duke sa may ilalim, natulog dahil may kasamang super minions. Si MP dito ay mamamatay na. Mag-activate na yung Phoenix dito. Meron na lang siyang 2 totem spell. Si Queen dito, nilapag niya na sa may bandang ilalim. Meron pang Magic Mirror action figure. Kaya lang yung Dragon Duke niya dito, guys, tulog habang buhay. Tulog habang buhay yung Dragon Duke. Aray ko, wala pa siyang revive spell dito. Si Queen na lang yung natitira dito with super minions. Meron pa 2 Electro Dragon sa taas. Si Warden buhay pa. Meron siya 2 totem spell dito. Teka lang. Medyo close to ah. May action figure pa dito. Okay, ginamit niya na yung isang totem spell pang distract na Revenge Tower. Meron pa siyang 2 Electro Dragon sa taas. Nabawasan na ng isa. Another last totem spell ginamit niya na dito pang distract sa Revenge Tower. Makakadepensa yung base ni Ryze. Papahirapan siya ng Revenge Tower. Sayang, sir. Nice try lang para kay Tengsu. Pero nice pa rin. Kudos pa rin sa effort niya. Halos mati-3-star niya rin niya. Wala kasi naging value yung Dragon Duke. May kasamang super minions. Tulog maghapon. Hindi nag-activate yung rage niya. Sayang. Nice try lang. Pero wow. Ang ganda ng laban nilang dalawa. Nice try lang para kay Tengsu. Nice defense kay Ryze. And yun nga. Congratulations para sa Royal Esport for winning this round against All Right. So sila yung magpo-proceed dito sa round of 32 ng Kitsune Division Cup. Grabe. May piso attack dito ang Royal Esport, pero since nakasecure ng 3-star yung last attacker nila, nabaliktad pa yung laban. Ganda ng laban.